Beth? Beth? Bumaba ka nga dito? Ano ba? May ginagawa pa ako. Storbo ka naman eh. Bumaba ka nga, ano ba? May tatanong lang ako sa'yo. Ang ingay mo naman, Kuya Luis. Nandyan na! Taon 2016. Payatas. Nakasimangot si Beth habang nagdadabog na bumaba ng hagdanan. Hinihintay naman siya doon ng kanyang Kuya Luis. Galit na nakatitig yon sa bunso niyang kapatid. Oh, Kuya, bakit? Ano bang itatanong mo? Ano tong usap-usapan sa labasan na boyfriend mo raw yung tambay na si Marlon? Ay, naku, chismis nga naman, oo. Oo, boyfriend ko siya, Kuya. May masama ba? Tinatanong mo pa talaga? Bet naman, ano na naman ang pumasok dyan sa kukote mo't pinatulan mo yung lalaking yun? Ang bata pa nun. Halos kasing edad lang ng pamangkin natin yun ah. Kuya, baka ang gusto mong tumbukin ay hindi ang agwat ng edad namin, kundi ang pagiging tambay niya. Oo, kasama na yun. Ano, ikaw ang magpapalamon dun sa lalaking yun? At saka, alam mo namang snatcher yun. Labas-pasok yun sa kulungan. Kukuha ka pa talaga ng bato na ipupukpok mo sa sarili mong ulo? Kuya, problema ko na yun. Sabagay, mabuti na rin at pinag-uusapan na natin si Marlon. Bukas ay dito na siya titira sa bahay natin. Magsasama na kami. Ano? Hindi makakatuntong ang lalaking yan sa pamamahay natin. Bakit hindi pwede? Sino ba nagpagawa ng bahay na to? Ako naman, di ba? Kaya may karapatan ako kung sinong pwedeng tumira dito. Oo, ikaw nga nagpapagawa. Pero sa akin ang lote. Kaya may karapatan din ako magdesisyon kung sino ang titira dito o hindi. Eh kung ganun pala, ibenta na lang natin ang bahay na to para walang away. Paghatian natin ang pera. Pero habang hindi pa to nabebenta, dito muna si Marlon titira. Siguro naman ay hindi na yung masama at hindi ka nalugi nun. Eh gago ka pala eh. Sige, talagang hinahamon mo ako ah. Wag na wag ka magrereklamo kung impyerno mararanasan niya rito. Good luck sa'yo, Kuya. Kinabukasan, pumisan na nga si Marlon sa bahay ni na Luis at Beth. Tuwang-tuwa ang lalaki dahil pakiramdam niya, nakajakpat siya sa babae na libre na nga ang bahay, libre pa ang pagkain. Ayos! Gandang lalaki lang talagang puhunan para gumaan ang buhay eh. Oh, huwag ka mahihiya dito ha, lalong-lalo na sa kuya ko. Hayaan mo lang siya. Bakit? Ayaw ba sa akin ang kuya mo? Eh kung ayaw niya umalis na lang siya dito. Tutal, bahay mo naman to, di ba? Hindi pwede dahil sa kanyang lupa. Kaya huwag mo na lamang siyang intindihin. Teka, itabi mo na muna yung mga gamit mo at kumain na muna tayo. Pinagluto kita ng crispy pata at kilawin. Paborito mo yon, di ba? Wow! Sabi ko na nga ba eh. Crispy pata yung naaamoy ko. May beer ba? Di ba yung kilawin, pulutan yon? Siyempre meron, babe. Kagabi pa ako bumili ng isang case at pinalamig ko na sa ref. Kaya naman mahal na mahal kita, baby. Talagang alagang-alaga mo ko. Di bale. Mamaya, ikaw naman ang pupulutanin ko. Ay, gusto ko yan, babe. Nagpakabusog at nagpakalasing ang dalawa. Pag-uwi ni Luis sa kanilang bahay mula sa kanyang trabaho, galit na galit ang lalaki nang madatnan niya ang nagkalat na bote ng alak, mga upos ng sigarilyo sa sahig, tambak na mga hugasin at nagkalat na mga tirang pagkain sa lamesa. Nasa itaas na ng bahay sina Beth at Marlon at naririnig niya ang tawanan at paghaharutan ng dalawa. Lalo pang uminit ang kanyang ulo nang maamoy niya na umaalingasaw sa panghi ang loob ng kanilang palikuran. Nang puntahan niya yon, halos masuka siya dahil naninilaw sa ihi ang kanilang inidoro, hindi man lang nag-abala na mag-flush ang gumamit. Anak ng... Umpisa pa lang sinasalaula ng bahay namin ah. Hindi pwede sa akin to. Inis na inis si Luis, kaya nawalan na siya ng ganang kumain. Lumabas siya ng bahay at sa isang karinderya na lamang sa kanto kumain ang binata. Pagkatapos noon ay doon na niya kinumpronta ang kanyang kapatid. Beth! Beth, bumaba ka nga rito! Ano na naman ba yun, kuya? Nagpapahinga na kami ni Marlon. Halika rito.
O baka gusto mong kaladkarin pa kita pababa? Nagpapadyak na bumaba si Beth, kasunod si Marlon na nakangisi pa ng nakakaloko. Ano na naman bang problema mo, kuya? Lagi ka na lang nagwawala dyan. Sa tingin mo ba tama yung ginagawa ninyo? Tingnan mo nga yung kusina natin, pati yung banyo, ang dugyot. Hindi pwede yung ganyan, Beth. Ang bababoy ninyo. Aba, ang yabang mo naman, kuya. Bakit sinabi ko bang hindi ko yan lilinisin? Bukas na ako magliligpit. Medyo nahihilo na ako sa nainom naming alak eh. Hindi. Ngayon nyo lilinisin yan. Magpipiesta ang mga ipis at mga daga kung nakatiwangwang lang ang mga yan magdamag. Ay naku kuya, ang kulit mo rin ano. Bukas na nga lang ako magliligpit niyan. Tara na Marlon, umakyat na tayo sa itaas. Inaantok na ako. Ba't bastos ka talaga, no? Ngayon nyo lilinisin ang mga kalat nyo at ang kadugyutan nito sa banyo. Ano ba? Bingi ka ba? Ang sabi ko, bukas na ako maglilinis. Sa galit ni Luis kay Beth, hinatak niya ang braso ng kapatid dahil tinalikuran siya noon. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Wag na wag mo akong babastusin, Beth. Aray, bitiwan mo nga ako. Dahil sa ginawa ni Luis, itinulak siya ni Marlon at inambahan ng suntok. Ang yabang mo, pare, ah. Wag na wag mong sasaktan ng asawa ko. Uy, wow. Asawa? Bakit? Kasal na ba kayo ng kapatid ko? At huwag kang magsisiga dito sa pamamahay ko dahil palamunin ka lang dito. Nagpanting ang tenga ni Marlon sa pang-iinsulto ni Luis, kaya tuluyan na nitong binigwasan ng isang suntok ang panga ng lalaki. Ang yabang mong hayop ka! Aba, kapal din ang mukha mo na suntukin ako, ha? Sige, magkamatayan tayong dalawa ngayon. Tama na, tama na. Umakyat ka na, Marlon. Sige na. Anong umakyat? Halika dito. Kung talagang matapang ka, matira matibay sa atin. Palibhasa matangkad si Luis kumpara kay Marlon. Madali niyang nasuntok ang lalaki sa ulo. Natumba si Marlon sa lakas ng kanyang natamo mula kay Luis. Ay, tama na kuya. Tumigil na kayo. Tumayo ka dyan. Ipakita mong tapang mo. Hindi ka pwede magsiga dito sa bahay ko. May araw ka rin. Hoy! Hindi ako natatakot sa pagbabanta mo. Halika rito. Huwag mo nang hintayin ang sinasabi mo araw na yan. Tapusin na natin yan ngayon. Tumigil na nga kayong dalawa. Sige na Marlon, umakyat na tayo. Tama na. Talagang wala kayong balak linisin ng kadugyutan yung dalawa, no? Pues ang bagay sa mga pinggan at kalderong to, basagin at itapon. Mabilis na nagpunta sa kusina si Luis at kinuha ang mga hugasing pinggan, pati na rin ang mga kaldero sa lababo at sabay-sabay na inihagis sa labas ng kanilang bahay. Ay, ano ba yan, kuya? Bakit mo binasag ang mga pinggan natin? Dahil sa naging sigawan at paghagis ni Luis ng mga pinggan at kaldero, nabulabog ang mga kapitbahay. Naglabasan ang karamihan upang makiusyoso at makasagap ng balita. Nagmadali namang lumabas sina Beth at Marlon, isa-isang dinampot ang mga lutuan, kutsara at mga tinidor. Bisit ka! Nabasag na lahat ang pinggan ko! Wag na wag mo akong susubukan, Beth. Kilala mo ako. Huwag mong ipagmalaki sa akin yung palamunin mong boyfriend. Nako, nandyan na sa kanila si Marlon ni Snatcher. Totoo nga ang chismis na sila na ni Beth. Kaya siguro galit na galit si Luis. Ang cheap naman kasi nitong si Beth. Porke gwapo si Marlon, hindi na nag-isip. Anong tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Magsiuwi na kayo, mga chismosa! Dahil sa nangyaring gulo, nagdesisyon na si Beth na umalis sa kanilang bahay at pansamantalang naghanap ng mauupahan. Bakit ka magpapatalo sa kuya mo mayabang? Bahay mo rin to, babe. Kung aalis tayo, magiging talunan ka. Sinasaktan ka na niya, baby. Kaya mas mabuti pang umalis na lamang tayo dito. May pera ka ba? Baka hindi natin kaya mangupahan. May ipon ako sa bangko, babe. Kinita ko yun sa pagtitinda ng alahas, kaya may panggastos tayo. Wala naman palang problema eh. Mas okay na nga na umalis na tayo dito, kaysa naman lagi tayong inaapi ng kuya mo mayabang. Ang hindi nila alam, palihim palang nakikinig si Luis sa kanilang usapan, at nagpanting na naman ang tenga nito sa sinabi ni Marlon. Ano ka mo, Coops? Inaapi ko kayo? Ang issue dito, yung kadugyutan nyo sa pamamahay ko. Ang tapang din naman ng apog mong sabihin na inaapi ko kayo. Tama na, kuya. Alis na nga kami, diba? Ano pa bang pinuputok ng butsi mo dyan? Dapat lang na umalis kayo dito dahil ayoko may kasamang mga taong dugyot sa pamamahay ko.
Sana lang hindi mo pagsisihin ang katangahan mo, Beth. Ipapaskil ko na ibebenta na ang bahay na ito. Kailangan makuha ko ang parte ko. Walang problema. Kaya ko magpatayo ng bagong bahay. Ingatan mo lang ang makukuha mong pera sa pagbebentahan ng bahay natin. Baka ubusin lang ng palamunin na yan sa alak at mga bisyo niyang pera mo. Abat, napakayabang mo talaga, no? Huwag ka na makikialam sa amin dahil aalis na kami dito. Wow! Kapal ng mukha na aalis daw siya dito. Oy, lalaking palamunin, hindi ka na talaga nahiya, no? Ano, pilit mong isinisiksik ang sarili mo na may ambag ka sa buhay namin? Tama na, kuya! Simula ngayon, patay ka na para sa akin. Huwag mo na akong pakialaman at wala na rin akong pakialam sa'yo. Sige, madali naman akong kausap eh. Huwag na huwag ka na rin lalapit sa akin kapag gumagapang ka na sa hirap dahil naubos na ng lintang yan ang pera mo. Halika na, Marlon. Maghanap na tayo ng malilipatan. Sukang-suka na ako sa bahay na to. Hindi naman nahirapang maghanap ng malilipatan ang magkasintahan. Ngunit simula pa lamang may reklamo na kaagad si Marlon. Akala ko ba sa apartment tayo lilipat? Squatter din naman palang bagsak natin. Andito naman itong bahay na kinuha mo. Ano ka ba naman, babe? Pansamantala lang to. Lilipat din tayo sa apartment kapag nakaluwag-luwag na tayo. Siyempre, kailangan natin magtipid dahil marami na tayong babayaran ngayon. Renta ng bahay, tubig, kuryente. Konting tiis lang, babe. Squatter na nga pinanggalingan natin. Squatter pa rin pala tayo babagsak. Anak ng teteng naman, oh. Ba naman yan? Barya lang yata ang pera mo sa bangko. Pinagmamalaki mo pa eh. Aba, Marlon, kung ayaw mo tumira dito, edi humanap ka na ng apartment. Umalis ako sa bahay namin dahil ayokong inaaway ka ng kuya ko. Tapos ngayon, ang dami mo pang reklamo? Ibig mong sabihin, utang na loob ko pa sa'yo na inilayo mo ako sa kuya mo? Ha? Ganun ba? Aray, ano ba, Marlon? Ang braso ko, nasasaktan ako. Ayusin mo yan lumalabas sa bibig mo, ha? Maiksi ang pasensya ko. Kinagabihan, pagdating ni Luis sa kanilang bahay, madilim na ang buong kabahayan. Nang makapasok siya at buksan ang switch ng ilaw ay nakaramdam siya ng lungkot habang pinagmamasdan ang kanilang bahay. Mas pinili mo pa talaga ang lalaking yan, Beth. Kahit alam mo na wala kang kinabukasan sa kanya. Sana lang hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Alahera si Beth, nagba-buy and sell ng mga alahas. Inaalok niya sa mga kakilala at sa mga dati niyang katrabaho sa factory na kanyang pinapasukan. Nang gumanda ang kanyang kita at nakapag-ipon, nag-resign na siya sa trabaho upang gawing full-time ang pagnanegosyo ng alahas. Sa negosyo niyang ito, nakilala si Myra, isa ring alahera. Naging matalik silang magkaibigan, ngunit ang hindi niya alam, yun pala ang sisira sa kanyang buhay. Naku, pasensya ka na, Myra. Masyado kasing traffic sa EDSA kaya natagalan ako eh. Ang ganda naman ng bahay mo. Ang yaman mo pala. Hindi naman, pero okay lang yun, Beth. 20 minutes ka lang naman late eh. Sige, maupo ka muna at maghahanda pa ako ng pagkain natin. Mas maganda mag-usap kung busog tayo. May business proposal ako na i-discuss sa'yo na magugustuhan mo at panigurado na papaldo ka dito. Kagabi pa nga ako excited dyan sa sinasabi mo eh. Naku, pag yumaman ako dyan, panigurado matutuwa si Marlon. Pagkatapos kumain, isa-isa nang inilabas ni Myra ang laman ng kanyang malaking bag. Nanlaki ang mga mata ni Beth nang makita ang napakaraming alahas na inilalatag ng kaibigan sa lamesa. Ha? Ang dami naman yan, Myra. Hindi ko yata kakayaning mamuhunan ng ganyan. Relax ka lang. Kalahati lang ang puhunan mo, pero doble ang tutubuin mo. Paano yon? Magic? Kaya nga makinig ka. Etong mga singsing at kwintas sa kanan ko, mga tunay lahat yan. May 18 carats at 24 carats yan. Etong mga nasa kaliwa, kakambal ng mga may carats. Tingnan mo mabuti, magkaparehas lang sila ng itsura, diba? Pero itong mga nasa kaliwa, walang carats. Sa madaling salita, peke ang mga nasa kaliwa. Oo nga no. Yung mga peke, halos walang pinagkaiba sa mga tunay na alahas. Anong gagawin ko dyan? Paano naman ako yayaman yan?
Simple lang. Kapag may gustong bumili sa'yo, ipakita mo muna ang mga tunay na alahas. At may mga customers talagang mabusisi at hindi ka agad naniniwala, di ba? Kaya hamunin mo na ipatingin ninyo sa sanglaan para makuha mong tiwala. Ngayon, kapag kukunin niya na ang alahas na napili niya, dun mo na gamitin ang bilis ng kamay. Palitan mo kaagad ng peke ang tunay niyang alahas. O di ba? Ang laki ng kikitain mo. Ganun lang kadali. Naku, hindi ba masama yun? Baka mahuli ako niyan. Bakit ka naman aamin? Sabihin mo na dinala pa ninyo yan sa sanlaan at pinatesting, kaya bakit ka pagbibintangan? Diskarte lang, Beth, kung gusto mong kumita ng malaki. Magkano naman yung mga tunay na alahas? Konti lang ang puhunang dala ko dito. Wala kang ilalabas na puhunan. Ipapadala ko sa iyo mga alahas na to ng walang bayad. Gagawa ko ng listahan ng mga presyo at kung ilan ang dinala mo para hindi tayo malito. Ang pinagbentahan ay ibibigay mo sa akin pero bawat isang alahas may commission kang 20%. Hindi ka nalugi doon, ha? Magkano naman yung mga pekeng alahas na isuswap ko sa mga customers? Ay, mura lang yan. 100 pesos ang isa. Yan ang babayaran mo sa akin at hindi na ako kukuha ng komisyon dyan sa mga peking alahas. Nung mga oras na yon, hindi kaagad nakapagdesisyon si Beth. Sa tingin niya ay lugi siya sa hatian na gusto ni Myra. Ngunit dala ng hiya, napilitan siyang tanggapin na muna ang alok ng kanyang kaibigan. Parang ginawa niya lamang akong tagatinda ng mga alahas niya. Tapos ako masisisi ng mga customer kapag nalaman nilang peke ang tinda ko. Tapos ang puhunan sa mga peke ay ako pa nagbayad. Luging-lugi ako doon na. Pero hindi bale, kapag nagkapuhunan na ako ng malaki-laki, bibilhin ko na ng cash sa kanya mga alahas. Habang pauwi sa kanilang bahay, magulo pa rin ang kanyang isipan. Lalo siyang nadismaya nang maabutan si Marlon na may mga kainuman sa loob ng kanilang bahay. Uy, nandito na pala ang misis kong maganda, mga pre. Babe, mga kapitbahay natin sila. Inimbita akong mag-inuman. Alam mo na, bagong lipat tayo dito dapat marunong tayong makisama at makipagkaibigan. Ganun ba? Sige, magpapahinga na muna ako. Masyado ako napagod sa biyahe. Ano? Magpapahinga ka? Bet naman, huwag mo naman ako ipahiya sa mga kainuman ko. Ang pangako ko sa kanila ay pagluluto mo sila ng crispy pata kapag dumating ka. Tingnan mo naman yung pulutan namin, Chichirya. Marlon naman, pagod ako ngayon at wala naman tayong pata na iluluto. Teka lang mga pre mag-uusap lang kami ni Mrs. sa kwarto. Mukhang hindi ako naiintindihan Wag na pre, okay lang sa amin ang walang pulutan. Oo nga pre, nakakahiya naman sa Mrs. mo, mukhang magon Sigurado kayo okay lang? Sige, tuloy ang inuman. Sa susunod na ako babawi sa inyo, Halos maghahating gabi na nang matapos ang ingay at inuman ng mga bagong kaibigan ni Marlon. Nang lumabas sa kwarto si Beth, nadatnan niya si Marlon na masama ang tingin sa kanya. Nabigla siya nang hatakin siya nito at pinagsasampal. Sa susunod, huwag mo ako ipapahiya sa mga kaibigan ko, Aray, bakit ka nananampal? Bakit may pambili ba tayo ng pata? Ang lakas ng loob mo na magluto ako ng crispy pata? Hindi ka nga nagsaing Gutom na ako. Saan yung iniwan kong pera na pambili ng ulam at bigas? Ganun. Binibilangan mo na ako, Kung walang ulam at sinaing, di kumain ka sa labas. Yun na lang ang budget natin, Marlon, sa loob ng 1 linggo. Tapos pinang-inom mo pa? Problema mo na yon. Dito miskarte ka. Magaling ka naman dyan, di ba? Baka nakakalimutan mo, Kaya ako nakipag-live-in sa'yo dahil nangako ka na ikaw ang bahala sa akin. Hindi na nakipagtalo pa si Beth. Bumalik na lamang siya sa kanyang kwarto at umiyak ng tahimik. Unti-unti niya nang nararamdaman ang kagaspangan ng ugali ni Marlon na ang buong akala niya ay magiging katuwang niya sa kanyang buhay. Kinabukasan, maagang nagtungo si Beth sa mga kakilala niyang mayayaman at inalok ang dala niyang mga alahas. Sa unang 2 customer niya ay hindi niya nagawang lokohin ang mga yon dahil kinakabahan siya. Ngunit sa ibang mga customer, nagawa niya ng palitan ang mga peke at dala niyang mga tunay na alahas. Sa buong maghapon, 3 alahas na lang ang natira sa mga ipinadala ni Myra.
Kaya naman, dumiretso na siya sa bahay ng dalaga at ibinigay dito ang kanyang mga kinita. Uy, grabe, ang lakas mo naman magbenta, Beth. Naku, paniguradong lalago ang negosyo natin yan. Negosyo mo lang. Paano naman ako yayaman sa komisyon nakakarampot? Ano, Beth? May sinasabi ka ba? Wala. Wala akong sinasabi. Magbilangan na tayo ng komisyon ko dahil papagabi na, wala pa kaming pagkain sa bahay. Bakit? Yung asawa mo, wala ba siyang trabaho at kailangan pa niyang hintayin ka para lamang may makain siya? Kuwan kasi, nag-layoff ang factory na pinapasukan niya, kaya siya na munang taong bahay sa ngayon. Ganun ba? Sorry sa sinabi ko, ha? At teka, Manang, ibalot mo yung isang buong fried chicken. Samahan mo na ng fried rice para may uwi ni Beth. Yan. Huwag ka na mag-isip kung anong kakainin nyo. May ipapasalubong ka na sa habi mo, ha? Naku, nakakahiya naman sa iyo, Myra. Huwag na. May makukuha naman akong komisyon sa iyo ngayon eh. Kaya ko na yung pagkasyahin para sa pagkain namin ngayong gabi. Ay nako, Beth. Huwag ka na nga mahiya. Para namang hindi tayo nakaranas na magutom noon dahil walang bumibili ng alahas sa atin. Okay lang yun, ano ka ba? Sige. Maraming salamat. Natuwa naman si Beth dahil hindi niya na nabawasan ang perang kanyang komisyon. Mayroon pa siyang masarap na pagkain na maiuuwi. Mas maraming alahas ang ipinadala ni Myra sa kanya, kaya excited na siya na mailako ang mga yun kinabukasan. Ngunit pagdating sa kanilang bahay, isang malutong na sampal na naman ang ibinigay ni Marlon sa kanyang kasintahan. Anong oras na, ha? 11:00 na ng gabi, ngayon ka lang dumating? Gutom na ako. Siguro may lalaki ka, no? Ano ba, Marlon? Nag-iwan naman ako sa iyo ng pambili ng bigas at sardinas, di ba? Bakit hindi ka bumili? Di sana hindi ka nagutom. Sakto lang yun na pang Red Horse at sigarilyo. Kulang pa nga eh. Kaya may utang ako sa tindahan dyan sa labasan ng 50 pesos. Kaya ka naman pala nagutom eh. Alak at sigarilyo ang inuna mo kaysa sa pagkain. Anak ng teteng naman, oh. Gusto mo talaga yung nasasaktan eh, no? Pinagtatadyakan at pinagsusuntok ni Marlon si Beth nang walang kalaban-laban. Nang makita nito ang dalang pagkain, ay lalong nag-init ang kanyang ulo. Ano to? Sarap ng pagkain yun ng lalaki mo, ah. Ang dapat sa pagkain to, tinatapon. Wag! Hapunan natin yan! Bigay ni Myra yan sa akin, yung kinukunan ko ng alahas. Sinungaling! Galing yan sa lalaki mo, kaya ang dapat sa pagkain to, ganito! Wala nang nagawa pa si Beth nang itapon ni Marlon ang dala niyang manok at kanin sa labas ng bahay. Hindi pa nakontento ang lalaki. Pinagtatapakan pa niya ang mga yon. Napalunuklaway na lamang si Beth sa panghihinayang sa pagkain na itinapon dahil kumakalam na ang kanyang sikmura nung mga oras na yon. Ano? Gusto mo pang kainin? Sige! Sayang naman yung pera ng lalaki mo kung hindi mo yung kakainin, di ba? Ha? Gaya ng dati, hindi na nakipagtalo pa si Beth kay Marlon. Ayaw niya nang mabugbog pa dahil masakit na ang kanyang katawan. Nagpunta siya sa kusina at nagtimpla na lamang ng kape upang maibsan ang kanyang gutom. Si Marlon naman nagdadabog na pumasok sa kanilang kwarto. Pagkatapos magkape, nanatili na lang muna ang dalaga sa sala at inayos ang kanyang mga panindang alahas. Ngunit wala siyang kamalay-malay na palihim na nakasilip si Marlon sa isang maliit na butas ng kanilang pinto at abot tenga ang ngiti nito. Bakit nga ba hindi ko naisip noon pa na kumuha ng mga alahas niya? Umupas na ba yung pagiging snatcher ko? Tiba-tiba ako nito kahit isang alahas lang. May pambili na ako ng alak at pulutan para sa mga kainuman ko bukas. Dahil sa pagod at gutom, nakatulog na si Beth sa sofa. Nagising na lamang siya dala ng sikat ng araw na pumapasok sa siwang ng kanilang bintana. Naku, dito na pala ako nakatulog sa sala. Dali-dali niyang kinapa ang bag na lalagyan ng mga alahas. Nakahinga siya ng maluwag nang makita na naroon lang sa bag ang mga yon. Nagpunta siya sa kanilang kwarto at nakita roon si Marlon na tulog pa rin.
Humiga siya sa tabi nito at muling natulog. Hindi na namalayan ng babae kung ilang oras ang tinagal ng kanyang pagkakahimbing. Naalimpungatan na lamang siya nang malanghap ang mabangong amoy ng bawang sa kusina. Nagulat siya nang makita si Marlon na nagsasangag ng kanin at nang mapalingon siya sa kanilang lamesa ay nakita niya na mayroon ng nakahain na corned beef, scrambled egg at tuyo. Oh, gising ka na pala. Malapit na maluto ang sinangag. Magtimpla ka na lang ng kape natin para makapag-almusal na tayo. Bagamat nagtataka, hindi na muna nagtanong si Beth kay Marlon kung saan nito kinuha ang pambili ng kanilang almusal. Nakita niyang maganda ang gising ng lalaki, kaya naman hindi na siya nangulit pa. Halika na, kumain na tayo. Ito ang sinangag mo. Pasensya ka na ha. Alam kong gutom ka kagabi dahil tinapon ko yung pagkain natin. Salamat. Mga paborito ko pa tong niluto mo. Siyempre, para mabusog ka bago ka umalis. Babe, saan ka kumuha ng pambili ng pagkain natin? Hindi naman kita binigyan ng pera. Babe naman, magtataka ka pa ba? Dumiskarte ako kanina sa palengke. Paldo nga ako dahil mukhang mayaman yung nadali ko eh. Dahil sa narinig, muntik nang maibugan ni Beth ang iniinom na kape. Biglang nag-init ang kanyang ulo sa sinabi ni Marlon. Marlon naman, nangako ka sa akin na iiwanan mo ng pagiging snatcher. Bakit ginawa mo na naman ulit? Anak ng teteng naman, Beto. Wala ka namang binibigay sa akin na pera eh. Anong gusto mo? Dumilat na lang ang mga mata ko sa gutom habang hindi ko alam kung anong oras ka uuwi. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Kaya nga ako nagsisikap para may makain tayo. Paano na lang kung nahuli ka? Oy, Bet, bago ka magsalita ng ganyan, yung marami ka na talagang pera, patitigilin mo ako magnakaw tapos kulang-kulang naman yung kinikita mo? Nagsisikap ako, Marlon. Alam mo yan. Masamang-masama ang loob ni Beth sa ginawa ng kanyang kasintahan. Ayaw niyang mahuli si Marlon dahil natatakot siya na makulong na naman yun. Ang tanga talaga ng babaeng to. Paano ko mahuhuli ng pulis eh? Siya yung ninakawan ko ng alahas. Samantala, dahil sa ginawa ni Marlon, mas lalong nagpursigi si Beth na makabenta ng marami. At buenas din naman siya nung araw na yun dahil isang alahas na lang ang natira sa kanyang paninda. Ngunit habang binibilang nila ni Myra ang mga alahas, doon niya nalaman na mayroong nawawalang isa. Baka nahulog mo yung kwintas, Beth. Kulang talagang inventaryo natin eh. Kitang-kita naman dito sa kopya ko at sa kopya mong listahan ang lahat ng items na dala mo. Isa na lang tong hindi nabili. Ang 18 karat na kwintas ang nawawala. Ang mahal pa naman ng kwintas na yon, 10,500 ang presyo. Natatarantang ipinagpag ni Beth ang malaking bag na lagayan ng kanyang mga alahas. Ilang ulit niya yung pinagbali-baliktad at umaasang naroon lang sa loob ng bag. Nang hindi niya na makita, ay nanghihina siyang napaupo sa sofa. Ang malas ko naman talaga. Kanina lang tuwang-tuwa ako dahil isa na lang ang natira sa mga paninda ko. Yun pala, abonado pa ako. Sige na, huwag ka na malungkot. Hindi ko na lang pababayaran sa iyo ng buo yung nawawalang kwintas. Kada araw, hulugan mo na lang ako ng 500 para hindi ka mabigatan at may matira pa sa komisyon mo. Naku, salamat Myra. Ang bait mo talaga. Pasensya ka na ha. Hindi ako nag-iingat. Wala yon. Sa susunod, mag-iingat ka na. Sayang kasi kahit isang alas lang ang mawala, malaking halaga yon. Habang papauwi si Beth, para siyang lutang dahil sa mga nangyari. Hindi kaya nakarma ako dahil sa ginawa ni Marlon kanina sa palengke? Malaki raw ang nadukot niya, kaya ang laki ng balik ng karma sa akin. Wisit kasi Marlon to eh. Kahit kailan ginawa ng bisyong pagiging snatcher. Pagdating sa bahay, galit na galit si Beth nang bumungad sa kanya ang mga lalaking nag-iinuman sa harap at loob ng kanilang tahanan. Halos hindi na siya makadaan sa kanilang pintuan. Bumabaha ng alak at pulutan na crispy pata at kung ano-ano pang mga pagkain.
Walang hiya. Ano to? Piyesta? Uy, Beth, nandiyan ka na pala. Mga pare, padaanin niyo yung misis ko. Tabi mo na lang konti. Hindi kumibo ang babae. Pagkapasok sa kanilang bahay ay tuloy-tuloy na siya sa kanilang kwarto. Nanggigigil kay Marlon dahil napakaingay sa kanilang bahay at todo gastos ang ginawa nito dahil sa dami ng alak at pagkain na kanyang nakita. Maya-maya pa, nakarinig siya ng katok sa labas. Nang buksan niya ang pintuan, naroon si Marlon na may dalang mga pagkain. Oh, babe, kumain ka na muna. Pasensya ka na, ha? Nagkakasiyaan lang kami. Huwag kayo masyadong magpagabi. Nakakahiya sa mga kapitbahay ang iingay ninyo. Okay lang yun. Paano sila maiingayan eh? Sila rin naman yung mga kapitbahay natin. Matulog ka na lang pagkatapos mong kumain. Itabi mo na lang yung mga pinggan sa lamisita. Ako na maglalabas niya mamaya, ha? Maglock ka ng pintuan. Sa ginawa ni Marlon, bahagyang nawala ang inis ni Beth sa kanyang ka-live-in. Nakaramdam siya ng konting saya dahil binigyan siya ng pagkain bago siya matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Beth. Malinis ang buong bahay, maging ang harap ng kanilang tahanan. Pagtingin niya sa mesa, may nakahain na rin na almusal. Hinanap niya si Marlon sa paligid, ngunit hindi niya makita. Saan na naman kaya nagpunta ang lalaking yun? Naku, Marlon, baka nandukot ka na naman sa palengke, ha? Hindi na hinintay pa ni Beth si Marlon. Kumain na siya ng agahan at kaagad na naligo. Habang nagbibihis, dumating ang kanyang kasintahan. Marami yung pinamalengke. Oh, ang dami naman yan. Huwag mong sabihin na dumiskarte ka na naman sa palengke. Grabe ka naman. May natira pa akong pera kahapon kaya pinamalengke ko na. Mamaya ka na umalis. Magluluto ako. Hindi ko na yan mahihintay. Tirhan mo na lang ako. Sa gabi ko na lamang kakainin. Aalis na ako para marami akong maibenta ngayong alahas. Siya nga pala, babe. Mamaya, mag-iinuman ulit kami dito, ha? Ano? Aba, sumusobra na yata yung pag-iinom ninyo. Tapos ikaw ang gumagastos sa lahat? Marlon naman, tigil-tigilan mo na yung kalalaklak ng alak. Baka magkasakit ka na niyan. Bakit? Sa'yo ko ba hinihingi yung pang-inom ko? Pinapaalam ko lang sa'yo para hindi nakabusangot yung mukha mo pagdating mo mamaya. Ay, bahala ka sa buhay mo. Ikaw naman ang magkakasakit hindi ako. Napapailing na lang na umalis ng bahay ang babae. Ayaw niya nang mag-init pa ang kanyang ulo nang dahil kay Marlon. Buisit na buhay to. Makaalis na nga, baka malasing pang araw ko. Sinuyod ni Beth ang 3 building sa Makati kung saan may mga dati siyang kaibigan na doon nagtatrabaho. Pinagkaguluhan ang mga alahas niya dahil bukod sa mura ay magaganda pa ang disenyo ng mga yun. Tuwang-tuwa si Beth dahil malaki-laki ang magiging komisyon niya nung araw na yun. Uy, ang galing mo talagang magbenta. Sold out lahat. Ikaw talagang lucky charm ko, Beth. Salamat naman. Myra, pwede ba akong bumili sa'yo ng alahas? Yung hindi ako mangumisyon para naman medyo kumita ako ng malaki-laki. Babayaran ko siya ng cash, tapos yung nawala kong kwintas, huhulugan ko sa'yo ngayon ng 1,000 para mabilis ko na matapos ang utang ko. Nako, baka mamaya niyan yung alahas mo na lang ang ilok mo, ha? At matenga na yung sakin. Ayoko ng ganon, Beth. Hindi naman, Myra. Ang dami ko namang naibenta na alahas mo, di ba? Nagsisikap naman ako na maubos lahat dahil magkakakomisyon din naman ako sa mga alahas mo, kahit may sarili na akong paninda. Kaya magsisikap din ako na mabenta yung sayo. Sige, papayag ako. Pero dapat ubos yung alahas ko, ha? Huwag ka mag-alala. Mauubos ang lahat ng paninda natin. Ngunit ang hindi alam ni Beth, may pagkaganid at hindi nagustuhan ni Myra ang pagbili niya ng alahas dito. Sige lang, Beth. Pagbibigyan kita ngayon. Pero hindi ako papayag na mag-solo ka dahil ako lang ang dapat na kumita ng malaki.
Tindera lang kita ng mga alahas ko tapos kukumpetensyahin mo pa ako? No way! Ilang linggong pinagbigyan ni Myra si Beth na makabili sa kanya ng alahas upang hindi makahalata ang kaibigan sa kanyang plano. Si Beth naman masayang-masaya dahil mas lumaki ang kinikita niya nung may sarili na siyang paninda. Sold out palagi ang alahas natin, Beth, ah. Mukhang yayamanin ang mga customers mo. Hindi naman. Yung mga kakilala ko lang din ang nagre-refer sa mga bago kong customer, kaya nauubos ang mga alahas natin. Okay na sana, no? Kaya lang, may bad news ako sa'yo, Beth, eh. Ha? Bad news? Ano yun? Nanggaling ako kanina sa pinagkukunan ko ng mga alahas. Wala pa daw silang stocks ng mga peking alahas na pang-swap natin sa mga tunay. Limited lang daw ang stocks nila ngayon, eh. Meron pa rin naman pala eh. Pwede pa tayo magtinda. Ako pwede pang kumuha kasi malaki ang bond ng pera ko sa kumpanya. Pero ikaw, sorry. Hindi ka pa makakabili ng mga peke kasi limitado lang yun sa mga may malalaking bond. Ganun ba? Sayang naman kung kailan kumikita na ako ng mas malaki ngayon. Pero hindi bale, bibili pa rin ako sa iyo ng mga alahas kahit na wala akong pang-swap na mga peke. Paano yan? Di konti lang ang kikitain mo niyan. Okay lang, friend. May komisyon pa rin naman ako sa iyo, di ba? Oo nga pala. Kung ano yung usapan natin noon, ganun pa rin. Nang makaalis si Beth, natatawa si Myra dahil kayang-kaya niyang manipulahin ang kanyang kaibigan. Ano ka ngayon? Hindi ako tanga, nakikita ka rin sa swapping ng mga tunay at pekeng alahas. Sa dami ng customer mo, baka malampasan mo pang yaman ko at hindi ako papayag na mangyari yon. Tindera lang kita, huwag ka masyadong ambisyosa. Habang pauwi sa kanilang bahay, marami nang naiisip si Beth kung paano niya paiikutin ang kanyang negosyo upang kumita pa rin siya ng malaki. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay ay pagkadismaya na naman ang sumalubong sa kanya dahil naroon na naman ang mga kainuman ni Marlon. Parang tama nga yata si Kuya sa mga sinabi niya sa akin Para akong tanga na kumuha ng batong ipupukpok ko sa sarili kong ulo. Nagdire-diretso lamang sa kanilang kwarto ang babae. Hindi nito tinapunan ng tingin si Marlon kahit na tinawag siya noon. Naiinis siya sa kanyang asawa. Pagdating sa loob ng kwarto, inilabas niya na ang mga dala niyang alahas at inayos na sa mga lalagyan nito na plastik. Tutubo pa rin naman ako ng malaki kahit na wala muna akong pang-swap na mga peke. Ipapautang ko muna ito ng 3 hulugan. Mas marami kayang naghahanap sa akin ng pahulugang alahas. Hindi ko lang magawang gawing hulugan dahil peke yung ipapalit ko. Pero ngayon, hindi na ako matatakot na magpahulugan dahil tunay ang ibebenta ko ngayon. Habang abala sa pag-aayos ng listahan si Beth, pumasok si Marlon sa loob. Nanlaki ang mga mata noon nang makita na marami na namang bagong alahas ang kanyang karelasyon. Kumain ka na. Dami niya na. Laki siguro ng kinikita mo dyan. Marlon, pwede bang tigil-tigilan mo na nga ang pagpapainom dito sa bahay natin? Ang hirap, wala man lang tayong privacy. Ang liit na nga ng bahay, tapos magsisiksikan pa kayo dito ng mga kainuman mo. Magtatalo na naman ba tayo tungkol dito? Nagpaalam na nga ako sa iyo kanina eh. Problema mo na yun kung hindi ka pumayag. Tsaka hindi naman kita hinihinga ng panginom Oo nga, hindi ka humihingi ng panginom sa akin. Pero sana man lang, maghanap ka na ng matinong trabaho para may makatuwang ako sa mga gastusin dito sa bahay. Anak ng teteng naman, Beto. Ngayon mo pa talaga ako sinusumbatan ng ganyan, nandito yung mga kainuman ko. Ikaw na nga ako, nabubuhayin mo ako, tapos ngayon kailangan ko maghanap ng trabaho? Di maghiwalay na lang tayo dahil ayoko magtrabaho. Konting konsiderasyon lang naman, Marlon. Wala ka nang trabaho, araw-araw ka pa nagpapainom. Kung yung pera na nadudukot mo tumulong ka man lamang sa mga bayarin natin dito sa bahay, mas matutuwa pa ako sa'yo. Isang malakas na sampal ang isinagot ni Marlon kay Beth. Halos mahilo siya sa lakas noon nang tumama sa kanyang muka at naging dahilan ng pagdurugo ng kanyang labi. Pagkatapos ay lumabas na ang lalaki at palagapak na isinara ang pintuan.
Naiwan si Beth na umiiyak habang pinupunasan ang umaagos na dugo sa kanyang mga labi. Ginagawa kong lahat para sa iyo, Marlon, dahil mahal na mahal kita. Pero bakit ganito ang iginaganti mo sa akin? Nakatulugan na lamang ni Beth ang pag-iyak. Naalimpungatan siya nang tapikin ni Marlon ang kanyang balikat. Tanghali na, gumising ka na. Kumain ka na ng tanghalian. Biglang napabalikwas ang babae ng bangon. Nagmadali yung naligo at nagbihis. Hindi siya kumain ng niluto ni Marlon at hindi rin niya pinansin ang kanyang kasintahan. Nagmamadali siyang umalis pagkatapos magsipilyo ng ngipin. Loko yun ah. Dinedma ako. Sige, okay lang. Nakakuha naman ulit ako ng isang alaas niya eh. May isasanla na naman ako mamaya para pang inom. Naging abala na naman si Beth sa kanyang mga suki, kaya hindi na naman niya napansin na nawawala ang isang singsing sa kanyang paninda. Nalaman niya na lamang yon nang mag-imbentaryo na naman sila ni Myra. Naku, nawawala ang isang singsing, Myra. Malulugi na naman ako nito. Na naman? Sabi ko naman sa'yo mag-iingat ka eh. Mabuti na lang yung sa'yo nawala at hindi yung akin. Kung hindi, mababaon ka na sa utang sa akin. Nakakainis naman. Nag-iingat naman ako, Myra eh. Ewan ko ba kung bakit ako nawawalan? Oh, heto ng komisyon mo. Siya nga pala, birthday ko bukas. Huwag ka munang magtinda, ha? Pumunta kayo dito ng asawa mo para naman makapag-relax ka kahit papano. Marami kong ipapaluto bukas dahil marami akong bisita. Advance happy birthday. Sige, pupunta kami ni Marlon. Anong oras ba? Before lunch para dito na kayo mananghalian at hindi ka na magluto sa inyo. Sige, salamat. Aalis na ako. Habang nasa daan, malalim ang iniisip ni Beth. Malakas ang kanyang kutob na hindi lang basta nawala ang kanyang alahas. Malaman ko lang na ninanakawan mo ko, Marlon. Iiwanan na talaga kita. Ang hirap kumita ng pera tapos winawaldas mo lang. Maagang nakauwi ang dalaga kaya wala pa siyang nadatnan na nag-iinuman. Pagkapasok niya ng bahay ay naroon si Marlon at kumakain ng masasarap na pagkain. Kung gusto mo kumain, kumain ka. Kung ayaw mo naman, wag mo na akong kulitin, pwede? Saan ka kumuha ng pera? Ang dami mo na namang pinamili. Imposibleng hindi pa rin nauubos ang perang dinukot mo sa palengke. Bakit? Para namang hindi ko na pwedeng ulitin yon. Siguruhin mo lang na hindi ka mahuhuli. Siguruhin mo lang na hindi kita mahuhuli. Anong binubulong-bulong mo dyan? Parinig mo sa akin. Wala. Sabi ko birthday ni Myra bukas. Imbitado tayo kaya huwag ka na munang uminom ngayon. Pakialam ko ba sa birthday na yan? Iinom ako kung gusto ko. Kahit ngayon lang, Marlon. Para bukas wala kang hangover. Kailan ba ako nagka-hangover? Kaya kong sarili ko, oy. Oo na, makakain na nga lang at baka kung kani-kanino mo pa ipakain ang mga ito. Sayang ang pera. Gaya ng dati, halos magdamag na hindi nakatulog si Beth dahil sa ingay ng mga lasing sa kanilang bahay. Konting tiis na lang. Kapag malaki-laki na naipon ko, aalis na kami sa lugar na ito. Ang daming tumador dito kaya nakahanap agad ng tropa tong tamad kong kasintahan. Kinabukasan, lampas na ng tanghalian nang makarating sina Beth at Marlon sa bahay ni Myra. Hindi nakagising ng maaga ang mag-asawa dahil sa puyat. Nagsisipag-uwian na ang ibang bisita ni Myra nang sila ay dumating. Tuwang-tuwa naman ang babae, lalo na nang makita niya si Marlon. Oh, Beth, ang akala ko hindi na kayo darating. Merienda time na kasi eh. Pasensya ka na, Myra. Happy birthday ulit. Napuyat kasi kami. May mga bisita din si Marlon kagabi. Ay, siya nga pala, si Marlon. Ang asawa ko. Naku, kaya naman pala napakasipag mong mag-business kasi ang gwapo ng asawa mo. Joke! Ay, hindi naman. Happy birthday sa'yo. Ito nga palang regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Uy, thank you, Beth, ha? Pasok na kayo. Tara, dun tayo sa komedor at kumain na kayo. Habang kumakain ang dalawa, hindi maalis ang tingin ni Myra kay Marlon at hindi yun nakaligtas sa lalaki.
Ayos. Mukhang may bago na naman akong mabibiktima dahil sa gandang lalaki ko. Pogi problems. Mas magandang buhay ko dito. Ang yaman niya kung ikukumpara sa matandang bet na to. Makukuha rin kita, Myra. Hindi nga nagkamali ang lalaki. Palihim niyang nakuha ang cellphone number ni Myra sa cellphone ni Beth. Dahil sa may lihim din na pagtingin si Myra kay Marlon, mabilis nitong nakuha ang tiwala ng dalaga sa loob lamang ng 1 linggo. Oh, saan ang lakad mo? Halos ipaligo mo na yung pabango ah. Akala ko tutulungan mo ako maglaba ngayon. May importante lang akong lakad. Trabaho to, kaya huwag ka nang kumontra dahil baka malasim pa ako. Hoy, anong trabaho yan? Baka pag-uwi mo may posas ka na, ha? Hindi na nun pinansin si Beth. Nagmamadali na siyang lumabas dahil ayaw niya maghintay sa kanya ng matagal si Myra. Pagdating sa restaurant kung saan sila magkikita ay naroon na ang dalaga. Masayang masaya yon nang matanaw nito si Marlon na paparating. Nako, pasensya ka na ha. Na-traffic ako. Don't worry, niluluto pa naman yung order natin. Nag-order na ako para hindi ka na mainip. Medyo may katagalan kasi ang pagluluto nila dahil maraming kumakain dito. Hindi ba mahal ang mga pagkain dito? May kamahalan, pero ako nang bahala. Sagot ko to. Pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong trabaho ngayon eh. Okay na nga, don't worry. Ano ka ba? Habang sila ay nag-uusap, hindi nakaligtas kay Myra na maraming kadalagahan ang napapansin niya na napapatingin kay Marlon dahil sa kagwapuhan ng kanyang kadate. Parang ang dami mong fans sa paligid ah. Lahat sila napapalingon sa'yo. Hayaan mo sila. Ang importante, ikaw ang kasama ko at hindi sila. Dahil sa sinabing yon ng binata, namula ang pisngi ni Myra at hindi makatingin sa lalaki. Dahil dito, mas lalong pinagbuti ni Marlon ang pambobola kay Myra. Sayang nga lang at huli na kitang nakilala. Pero kung bibigyan mo ako ng chance, kaya kong iwanan si Beth para sa'yo. Talaga? Baka isumpa ako noon. Paano mo nga pala siya naging girlfriend? Mukhang malayo ang edad niya sa'yo eh. 10 taon ang tanda sa akin nun, no? Ang akala ko nga rin, siya na, pero habang tumatagal ang pagsasama namin, nag-iba ng ugali niya, lalo na nung mawalan ako ng trabaho. Ganun ba? Ay, andito na ang mga order natin. Kumain na tayo. Dami naman yan, Myra. At mukhang ang sasarap ng seafoods dito ah. Seafoods talagang in-order ko dahil nung birthday ko, napansin ko na mahilig ka dyan. Talagang napansin mo pa yun ha? Ibig bang sabihin niya na gusto mo rin ako? Ha? Ewan ko. Hindi nakaligtas si Myra sa galing ni Marlon sa pambobola. Kaya pagkatapos nilang kumain, nagawa na nitong madala ang babae sa isang motel. Lalong namangha si Marlon nang makita niya ang kotse ng dalaga. Aba, ayos ah. May kotse ka pala. Hindi na tayo magta-taxi sa pupuntahan natin. 2 years ago nung mabili ko to, ikaw pa lang ang unang boyfriend na makakasakay dito. Ayos. Ako palang makakauna sa kanya. Kailangang pagbutihin kong performance para hindi na bumitaw sa akin to. Pagdating sa motel, ibinuhos lahat ni Marlon ang nalalaman sa romansa upang hindi na makawala pa sa kanya si Myra. Grabe, ngayon ko lang naranasan ng ganito, Marlon. Mahal na kita. Mahal na mahal din kita, Myra. Sa unang pagkikita pa lang natin, alam kong ikaw na. Paano si Beth? Iiwanan ko na siya para sa'yo. Huwag muna. Ilihim na muna natin ang relasyon natin dahil ang lakas niyang bumenta ng mga alahas. Mahal mo ba talaga ako? Ang gusto ko sana, magsama na tayo. Pwede naman tayo magkita kung kailan mo gusto eh. Si Beth ang pinakamalakas na sales agent ko, kaya wag na muna ngayon. Ikaw, bahala ka. Baka magbago pang isip ko. Inis na inis si Marlon dahil gustong-gusto niya nang makalipat sa bahay ni Myra. Gusto niya ng magandang bahay at masarap na buhay na hindi niya naranasan kailanman kay Beth.
Lumipas ang mga araw na walang kamalay-malay ang kanyang kasintahan sa lihim na relasyon nila ni Myra. Nagpatuloy si Beth sa pag-aalok ng mga alahas ng babae upang makapag-ipon ng malaking halaga dahil balak niya nang lumipat ng tirahan. Ngunit hindi habang buhay aayon ang magandang kapalaran na tinatamasa ni na Myra at Beth. Mayroong karma na naghihintay sa kanilang dalawa dahil sa mga panloloko nila sa mga bumibili ng kanilang alahas. Beth, mabuti naman at napadayo ka na dito. Manloloko ka. Ha? Anong manloloko? Yung mga binili naming alahas sa'yo, hayop ka. Mga peke pala. Anong peke? Kasama ko kayo na pinatingnan sa sanglaan ng mga alahas nyo bago kayo magbayad, hindi ba? Bakit nyo ako pagbibintangan ng peke ang mga alahas ko? Mali ba namin kung may kasabwat ka dun sa loob ng sanlaan? Aba, dahan-dahan kayo sa pambibintang nyo. Matagal nang nasa inyo ang alahas. Bakit kayo lang kayo nagreklamo? Kahapon lang namin naisipang isanla dahil may emergency kami. Tapos malalaman namin na peke pala mga alahas mo. Ibalik mo sa amin ang bayad kung ayaw mo ipapulis ka namin. Sige, ipapulis nyo ako. Maayos ninyo tinanggap ang mga alahas. Wala kayong matibay na ebidensya. Dahil sa galit ng dalawang customer, hindi nila napigilang saktan si Beth. Naawat lamang ang mga yon nang magdatingan ang ibang empleyado at mga security guard na umawat sa kanila. Dahil sa nangyari, humantong silang tatlo sa barangay na nasasakupan ng lugar. Dahil sa walang matibay na ebidensya na pawalang sala ang babae. Dahil sa nangyari, hindi na nagtinda ng mga alahas si Beth. Tinawagan niya si Myra upang ibalita ang nangyari, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Buwisit naman na babae to. Kung kailan kailangan ko siya, ayaw namang sagutin ang mga tawag ko. Hindi bale, ako na lang ang pupunta sa kanila. Pagdating ni Beth sa bahay ni Myra ay wala ang dalaga. Ayon sa kasambahay, umalis daw ang kanyang amo kasama ang isang lalaki. Ganun ba? Pakisabi naman sa kanya kapag umuwi na tawagan ako. Emergency lang kamo. Sige po, Manang. Maraming salamat. Nanlulumong umalis si Beth sa bahay ni Myra. Habang iniisip ang nangyari sa kanya, nakaramdam na siya ng takot sa kanyang mga pinaggagawa. Diyos ko, baka ito ng karma ko sa mga panloloko namin ni Myra. Pagdating sa bahay, hindi niya inabutan si Marlon doon. Tinawagan niya ang cellphone nito, ngunit hindi rin siya sinasagot. Saan na naman kaya sumabit ng inuman tong si Marlon? Parang palagi na lang siyang wala. Mabuti sana kung trabahong inaatupag niya, hindi paglalasing. Ay, makapagluto na nga lang. Maghapong hinintay ni Beth ang tawag ni Myra, ngunit hindi yon tumatawag sa kanya. Maging si Marlon ay magdamag na hindi umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, maagang umalis si Beth upang ialok ang mga dala niyang alahas na hindi niya naibenta. Bumalik siya sa factory kung saan dati siyang nagtatrabaho. Ngunit laking gulat niya nang kinuyog din siya ng mga dati niyang kakilala. Galit na galit ang lahat kay Beth. Walang hiya ka? Kaibigan mo kami. Pero lolokohin mo lang pala kami. Ibalik mo ang pera namin kung hindi ay ipapakulong ka namin. Yan bang pinapakain mo sa pamilya mo? Ang kita sa pagbebenta ng pekeng alahas? Walang nagawa ang pagpapalusot ni Beth tungkol sa sanlaan na siyang nagpatunay na hindi peke ang mga alahas niya. Kinuyog pa rin siya ng mga yon at dinala sa police station. Totoo pong sinasabi ko, Mamang Pulis. Pinatingnan po namin sa sanglaan ng mga alahas na binili nila, kaya imposible ang sinasabi nila na peke ang mga yon. Oo nga, nung pinatingnan daw nila itunay naman ang mga alahas mo. Pero ngayon, ang dami nila. Imposible din na sabay-sabay na naging peke ang mga alahas nila ngayon, di ba? Paano mo ito ipapaliwanag? Sir, hindi ko rin po alam. Baka naman pinagkaisa nila ako kaya nila nasasabi ang pambibintang na yan. Dahil sa sinabing yun ni Beth, mas lalong nagalit ang mga dati niyang kaibigan. Hindi na sila naawat ng mga pulis nang bigla nilang kuyugin ang babae. Tadyak, sipa, sampal at sabunot ang napala ni Beth.
Nilayo lang siya ng mga pulis nang awatin na sila ng mga dumating na galing sa pagroronda. Umabot ng ilang oras ang investigasyon, ngunit napakawalan pa rin si Beth dahil sa walang matibay na ebidensya. Abot-abot ang kanyang pasasalamat nang pinakawalan na siya ng mga pulis. Nagtaksi na siya papunta sa bahay ni Myra dahil nangihina na siya at nanginginig dala ng takot. Ngunit mas lalong nadurog ang kanyang puso nang maabutan niya sa bahay ni Myra si Marlon. Magkayakap pa ang dalawa na nakaupo sa sofa. Marlon? Myra? Anong ibig sabihin nito? Beth? Huwag ka na magpaliwanag, Myra. Ako nang magsasabi sa kanya. Umalis na ako sa bahay natin. Dito na ako nakatira sa bahay ni Myra. Parang mabubuwal si Beth sa kanyang kinatatayuan nung mga oras na yon. Ngunit hindi siya nagpakita ng panghihinayang sa kanyang mga kaharap. Ganun ba? Eh di good luck sa'yo, Myra. Sinalo mo na ang krus na pasan-pasan ko. Abat, nagmamalaki ka pa talaga, ha? Bakit? Ikaw, ano ipagmamalaki mo, ha? Ang pagiging tambay mo at batugan at lasinggero? Ang pagiging snatcher mo, ha? Tumigil ka na, Beth. Bakit mo siya pinatulan kung kalait-lait palang pagkatao niya? Simple lang. Naging tanga ko at nagpadala sa pambobola niya. Pero hindi si Marlon ang ipinunta ko dito. Ilang beses na ako nabugbog ngayong araw na to dahil nalaman na ng mga customers natin na peke ang mga binebenta nating alahas. Ano? Bakit ako? Ikaw nagbebenta ng mga alas at hindi ako. Huwag mo akong damay dyan, Beth. Hindi ka lang pala makatinghigad na lumalandi, ano? Isa ka ring sinungaling. Sino ba nagturo sa akin na manloko at magbenta ng peke? Di ba ikaw? Wala kang ebidensya dyan. Huwag kang maghugas kamay dahil marami akong ebidensya. Kung makukulong man ako, dapat makulong ka rin. Ang lagay ako lang ang maghihimas ng rehas. Marlon, paalisin mo na nga yung babaeng yan. Ayoko na makita ang pagmumukha niya. Akmang ipagtutulakan na ni Marlon si Beth, ngunit pumalag na ang babae. Huwag mo akong hahawakan. Aalis ako. Pero kung makukulong ako, Myra, isasama kita. Nagmamadaling umalis si Beth. Nararamdaman niyang may binabalak na hindi maganda si Marlon at hindi nga siya nagkamali dahil nakita niyang hinahabol siya ng lalaki at ni Myra. Nakahinga siya ng maluwag dahil may dumaang tricycle kaya nakasakay siya kaagad. Pagkababa ng tricycle, kaagad niyang pinara ang nagdaang taxi at nagpahatid sa kanilang bahay. Magpapaalam na ako sa may-ari ng bahay. Hindi na ako dapat magtagal pa dito. Baka sundan ako ni Marlon. Samantala, puntahan mo siya, Marlon. Patayin mo siya kung kinakailangan. Ayoko makulong. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kung wala na siya sa amin, alam ko kung saan siya makikita. tuliro ang isip ni Beth habang papunta sa dati nilang tahanan ng kanyang Kuya Luis. Ngayon niya lamang naalala ang lahat ng payo at pangaral sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit pagdating niya sa kanilang dating bahay, naibenta na pala yun at iba na ang nakatira. May isang kapitbahay ang lumapit sa kanya. Kung sakaling dumating ka daw dito, alam mo kung saan siya pupuntahan. Uuwi na raw siya sa inyong probinsya. Salamat po. Sige po, aalis na po ako. Kasasakay lamang ni Beth sa jeep nang matanaw nito si Marlon na bumaba sa kotse ni Myra. Naiwan si Myra sa kotse at si Marlon lang ang pumasok sa looban. Mabilis na tumalikod ang dalaga at nagkubli sa katabi niyang lalaki upang hindi siya makita ni Myra. Nakahinga lang siya ng maluwag nang umandar na ang jeep na kanyang sinasakyan. Makalipas ang ilang minuto. Malas, di na natin inabutan si Beth. Kaalis lang daw, sabi ng kapitbahay nila. Yung kuya niya, nakita mo? Matagal na raw na naibenta ang bahay nila kaya umuwi na sa probinsya ang kuya ni Beth. Hindi raw nabanggit nung kuya kung saang probinsya sila nakatira. Ano ba yan? Paano natin ngayon mahanap si Beth? Ito naman, mahal ko, masyadong nerbyosa. Huwag kang matakot dun. Hindi yung magsusumbong sa mga pulis kung hindi naman siya makukulong. Baka nga sumunod na yung sa kuya niya sa probinsya eh. Tsaka doon na yung magtatago.
Hindi nga nagkamali si Marlon. Nagdesisyon na si Beth na umuwi na lamang sa kanilang probinsya sa Masbate upang humingi ng tawad sa kanyang Kuya Luis at doon na rin manirahan. Tao po! Tao po! Kuya Luis! Beth? Ikaw nga. Nagyakap ang magkapatid at buong pagpapakumbabang humingi ng tawad si Beth sa kanyang kuya. Ikinuwento niya ang lahat na nangyari sa kanya sa Maynila. Sana naman ay may natutunan ka, ha? Huwag ka kasi nagpapadala sa mga gwapong lalaki. Ang kuya talaga, kahit kailan. Ay, siya nga pala. Ibibigay ko na sa iyo yung parte mo sa pinagbentahan natin ng bahay sa Quezon City. Matagal-tagal kitang hinanap pero hindi ko na kayo nakita ni Marlon. I-deposit mo na lang muna yung pera natin sa bangko, kuya. Wala pa akong maisip na negosyo sa ngayon eh. Tutulong na muna ako sa iyo sa bukid para naman malibang ako. Ba, maganda yan naisip mo. Para naman may katuwang na ako sa bukid. Naging payapa at masaya ang buhay ni Beth sa Masbate kasama ang kanyang Kuya Luis. Ang buong akala niya ay hindi na siya susundan pa ng karma sa probinsya. Magdadapit hapon na noon nang makaramdam ng pananakit ng ulo ang dalaga. Naabutan siya ng kanyang kuya na namimilipit sa sakit. Oh, ano nangyari sa'yo? Kuya, ang sakit. Ang sakit ng ulo ko. Ha? Halika, pumunta tayo sa klinik. Baka naman kasi nalipasan ka na ng gutom. Hindi ko na kayang sakit, kuya. Nataranta si Luis nang biglang mahimatay ang kanyang kapatid. Dali-dali niyang pinangko si Beth at isinakay sa isang tricycle papunta sa isang klinik na malapit lamang sa kanila. Pansamantalang binigyan ng gamot sa sakit ng ulo ang dalaga, ngunit pinayuhan din sila ng doktor na dalhin siya sa bayan para ipa-check up dahil limitado ang kanilang mga kagamitan sa naturang klinika. Nang magising si Beth, umiiyak yun na kinausap ang kanyang kuya. Kuya, para na akong mamamatay sa sakit ng ulo ko kanina. Para bang sinasaksak ng kutsilyo sa sobrang sakit. Ano sabi ng doktor? Mamamatay na ba ako? Shh! Ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Bukas luluwas tayo sa bayan para ipa-check up ka na mabuti. Mas kumpleto ang kagamitan sa ospital sa bayan. Natatakot ako, kuya. Ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay. Basta magdasal ka lang, may awa ang Diyos. Kinabukasan, maagang lumuwas sa ospital sa bayan ang magkapatid. Maraming isinagawang pagsusuri kay Beth, ngunit nang lumabas ang mga resulta nito pagdating ng hapon, lahat ay negatibo. Ngunit hindi pa sila nakakalabas ng ospital, ay sumumpong na naman ang sakit ng ulo ng dalaga. Kasabay nito ang pagsusuka ng kulay itim na katulad ng tinta ng pusit. Doktor! Ano nangyayari sa kapatid ko? Bakit ganyan ang kulay ng isinusuka niya? Ang sakit! Ang ulo ko! Maging ang mga doktor sa ospital ay nagtataka na kung ano ang nangyayari kay Beth dahil wala silang makita na sakit nito. Awang-awa naman si Luis habang pinagmamasdan na namimilipit sa sakit ng ulo si Beth. Ang tanging nagawa niya na lamang ay yakapin ang kapatid at hagurin ang ulo nito na sumasakit. Maya-maya lamang ay maiibsan na ang sakit ng kanyang ulo kapag tumalab na ang gamot na ipinainom namin sa kanya. Salamat po, Dok. Pwede po bang ipakonfine ko na muna ang kapatid ko dito? Malayo po ang baryo namin sa ospital kaya nag-aalala ako sa kanya. Pwede naman po. Ipapaasikaso ko ang pagpapakonfine sa kanya. Habang hinihintay ni na Luis ang bakanteng kwarto para kay Beth, may isang matandang babae na lumapit sa kanya. Magandang umaga sa iyo, iha. Hindi naman siya nakikialam ako. Nakita ko kanina kung anong isinuka ng kapatid mo. Kung ako sa iyo ay huwag mo siyang ipagamot sa doktor dahil hindi siya gagaling dito. Binabarang ang kapatid mo
kulay itim ang kanyang isinusuka. Habang maaga pa, dalhin mo na siya sa isang magaling na albularyo bago pa mahuli ang lahat. Ha? Sige po, Lola. Salamat po sa pag-aalala niyo para sa kapatid ko. Walang anuman. Huwag mo nang patagalin dahil oras ang kalaban mo sa isang taong binabarang. Dahil sa sinabi ng matandang babae, biglang napaisip si Luis. Baka nga tama ang matandang yun. Maraming nagagalit kay Beth dahil sa mga binibenta nilang mga peking alahas. Sa ilang araw na pananatili ni Beth sa ospital, napansin ni Luis na wala na nga yung kagalingan. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, parating sinusumpong ng sobrang sakit ang ulo ng kanyang kapatid. Ngunit hindi rin maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang nangyayari sa kanya. Beth, bukas ng umaga dadalhin na kita sa albularyo. Baka nga tama yung sinabi ng matandang binabarang ka. Maraming galit sa inyo nung nagtitinda kayo ng mga peking alahas, di ba? Posible ba yun, kuya? Sa tingin mo ba binabarang ako? Wala namang masama kung susubukan natin. Ang importante, gumaling ka. Sige, kuya. Magpapagamot ako sa albularyo. Sana nga ay gumaling na ako. Kinabukasan, maagang nagpa-discharge sa ospital sina Beth. Pagkalabas nila ay dumiretso na sila sa bahay ng albularyo. Habang papalapit na sila sa naturang bahay, biglang nag-iba ang kilos ni Beth. Bigla siyang nagalit at nagbago ang isip. Ayaw na niyang magpagamot. Takang-taka naman si Luis sa biglaang pag-iiba ng desisyon ng kanyang kapatid. Ano ka ba naman? Nandito na tayo sa bahay ng albularyo pagkatapos bigla kang aatras. Basta ayaw ko na, kuya. Umuwi na tayo. Paano ka gagaling kung hindi ka magpapagamot? Titiisin mo na lang ang sakit hanggang sa mamatay ka? Oo, gusto ko nang mamatay! Kinilabutan si Luis nang marinig niya ang boses ni Beth. Hindi boses ng kanyang kapatid ang lumabas doon, kundi boses ng isang lalaki na galit na galit. Ngunit hindi natakot at nagpatinag si Luis. Hindi! Magpapagamot ka sa ayaw at sa gusto mo! Halika na! Kinaladkad ni Luis papasok sa loob ng bakuran ng albularyo ang nakababata niyang kapatid na patuloy sa panlalaban. Napahinto ang dalawa nang lumabas mula sa kubo ang isang matandang lalaki. Nang makita niya si Beth, bigla itong nagtago sa likod ng kanyang kuya. Masyadong malakas ang nambarang sa kapatid mo. Nakita mo naman kung paano niya pinipigilan na magamot ko siya. Ano pong gagawin natin, Mang Julio? Lumapit si Mang Julio sa dalaga. Hinawakan niya ito sa daliri at bigla niyang pinisil ang gitnang bahagi noon. Napasigaw si Beth at biglang nawalan ng malay. Maagap na nasalo siya ni Luis at binuhat papunta sa loob ng bahay ni Mang Julio. Hayaan lang natin siyang makatulog. Bantayan mo siya at huwag mong pababayaan na umalis siya. Opo, Mang Julio. Pagbalik ng albularyo, may dala na yung langis at itim na tela. Kinuha niya sa isang lamisita ang isang maliit na libreto at nagsimulang magdasal ng Latin na hindi maintindihan ni Luis. Habang nagdarasal ay biglang nagising si Beth at nagsisigaw. Namimilipit na naman dahil sa sakit ng ulo. Kitang-kita ni Luis ang panginginig ng mga kamay ng kanyang kapatid habang sapo nito ang kanyang ulo. Nilapitan niya si Beth ngunit pinigilan siya ng albularyo. Huwag mo siyang hahawakan. Baka lumipat sa iyo ang barang. Ako lang ang pwedeng humawak sa kanya. Umupo na lamang sa isang tabi ang binata habang nakatingin sa gagawing panggagamot ni Mang Julio. Lumapit ang albularyo sa ulunan ni Beth at bigla nitong sinaklob ang itim na tela sa ulo ng dalaga. Nagpalahaw ng iyak si Beth na ikinabahala naman ni Luis. Huwag kang lalapit sa kapatid mo. Hindi siya nasasaktan, kundi ang nambabarang sa kanya.
Kitang-kita ng binata na habang idinidiin at iniikot ni Mang Julio ang itim na tela sa ulo ni Beth, maraming pako at karayom ang naglalaglagan na nanggagaling mismo sa ulo ng kanyang kapatid. Maya-maya pa, nawalan na naman ng malay ang dalaga. Yan ang ginamit sa kapatid mo, kaya sobrang sakit ng ulo ang kanyang nararamdaman. Grabe naman ang galit niyan sa kapatid ko. Magaling na po ba siya? Hindi na po ba babalik ang nambarang sa kanya? Magaling na siya. At para hindi na siya balikan ng barang, isusuot ko sa kanya ang medalyon na ito para sa kanyang proteksyon. Hintayin na lang natin na siya ay magising. Kuya, nagamot na ba ako? Oo, Beth. Magaling ka na. Salamat sa Diyos at salamat po sa inyo, Mang Julio. Ipinakita ni Mang Julio kay Beth ang mga nakuhang pako at karayom sa kanyang ulo. Hindi makapaniwala si Beth sa kanyang nakita. Pwede ko po bang malaman kung sino nagpabarang sa akin? Babae siya at malapit sa iyo. Kung hindi ka kaagad nadala dito ng kuya mo, ay baka patay ka na ngayon. May plano talaga siyang patayin ka gamit ang barang. Si Myra. Siya lang ang alam kong gusto kong ipapatay. Kuya, siya'y matalik kong kaibigan na inagaw sa akin si Marlon. Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Siya na nga itong nagpahamak sa akin na magbenta ng mga peking alahas. Siya pa talaga may ganang ipabarang ako. Gusto mo bang ibalik natin sa kanya ang barang? Kung ibabalik natin sa kanya, siguradong tatablan siya dahil malaki pala ang atraso niya sa iyo. Huwag na po, Mang Julio. Kung ipapabarang ko rin siya, wala na akong pinagkaiba sa kanya. Diyos na lamang po ang bahala sa kanya. Pagpalain ka ng Panginoon, Iha. Sana ay magsisi ka na rin sa mga nagawa mong kasalanan sa kapwa mo at humingi ka ng tawad sa Diyos kung meron ka mang naagrabyadong mga tao. Maraming salamat po, Mang Julio. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Makalipas ang 1 linggo. Beth, halika nga rito sandalit, may naghahanap sa'yo. Andyan na, kuya. Ang ingay mo naman. Sino ba yan? Ay, Mang Julio, napadalaw po kayo. Huwag mo na akong tawagin na Mang Julio. Konti lang naman ang agwat ng edad ko sa kuya mo. Ay, sige ho. Julio, ano nga palang kailangan mo? Okay na ako. Hindi na ako binalikan ng barang. Hindi naman barang ang binalikan yan, kundi ikaw. Aakyat yata ng ligaw sa iyo eh. Ay, prangka mo naman, paring Luis. Baka matakot sa akin yung kapatid mo niyan. Napangiti na lamang ng lihim si Beth dahil may itsura at matipuno ang katawan ni Mang Julio. Naging masigasig ang lalaki sa panliligaw, kaya hindi niya na yon pinahirapan pa. Talaga? Sinasagot mo na ako? Oo nga. Bakit natatawa ka? Para namang hindi ka seryoso. Seryoso ko? Ano ka ba? Natatawa lang ako kasi medyo may edad ka na. Para ka ng tatay ko eh. Pero okay na rin kesa naman dun sa naging boyfriend kong snatcher. Ngayon naman ay albularyo na medyo may edad na. Ano naman kaya ang susunod? Ay wala nang susunod dahil pakakasalan na kita. Talaga? Salamat, Mang Julio. Ay, Julio pala. Mahal kita. Salamat din dun sa nagpabarang sa'yo. Dahil kung di kanya pinabarang, ay hindi kita nakilala. Ewan ko sa'yo. Yun! Buti pa si Mang Julio nakakuha ng batang-bata. Anyway, bawi po ulit ako bukas sa shoutout. Medyo busy po tayo ngayon. Luluwas din naman nila si Enteng sa isang araw, so marami po tayong ginagawa. Pasensya na po kayo, bawi ako ng shoutout bukas. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng!